Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito po yung totoong suot ni Alden Richards na singsing. Di po ba? Kaya nga po inilagay niya o ibang daliri ang inilagay niya kasi nga po hindi kasya dahil yun nga pong singsing na suot ni Alden Richards para nga po sa wedding ring. Iniba lang po nila para nga po maitago at maprotektahan. Ganyan mo naman po talaga, hindi po pwedeng suotin ni Alden Richards mismo sa palasingsingan o sa ibig kong sabihin sa kumbaga sa kung saan sa sinusuot ng mag-asawa yung wedding ring. Kaya nga sabi ko sa inyo, ramdam nyo naman po siguro at pansin nyo naman po siguro na talagang iniiwas yun ni Alden Richards. Ang masaya lang po tayo at ang kagandahan lang po, may mga hawak tayong ebidensya at resibo na talagang totoo. Hindi po ba? Totoo dahil napakarami po talaga nilang masasabi natin na taliwas, di po ba? Halatang halata po na ginagawa lang yan ng Eat Bulaga o ng GMA at ABS-CBN para po umingay. Di po ba? At bakit na kay Jobert po naglabas nun? Bakit hindi kay Jorus? O yung mga post ni Jorus, pansin nyo po ba? Simple lang, walang kilig moments na nakita po natin sa kanya na yung tipong simpleng-simple lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, dun sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon, sa mga nagpapakalat na keso ganito, keso ganon, relax lang. Ako nga po mga kaaldab, hindi ako basta-basta nagpapa-apekto. Hindi ako basta-basta nagpapadala, lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan natin ang real life couple. Although sinasabi ng iba na hindi, move on na kayo Mr. Destiny, tapos na yung boxing, talo na kayo, tanggapin nyo na lang yung katotohanan na ngayon ay panahon ng cut din. Wala naman pong problema, gaya po ng sinabi ko, wala naman pong ganap na mapapaisip naman po kayo. Kaya nga po ako, hindi ako basta-basta nagpapa-apekto. Hindi ako basta-basta yung tipong nagpapatalo. Kasi alam ko naman po yung buong story at buong kwento. Pagkatapos po ng pelikula nila Alden at ni Catherine, wala na to. Scripted lahat po ng mga nakikita ninyo. Scripted lahat ng napapanood po ninyo. Bagamat maraming mga kwento na lumalabas na kumbaga may relasyon yung dalawa, imposible po kasi tinapos na po ni Alden Richards yung issue na yan kay Boy Abunda. Di po ba tinanong si Alden Richards ni Boy Abunda kung may nililigawan siya o may something na sa kanya? Siyempre sasagutin niya, oo, pero hindi Di po ba? Sinagot niya ng totoo si Boy Abunda na wala pa raw. Ibig sabihin niya mga kaaldab, wala talaga. Tapos eto pa po yung maganda at talagang napakasaya nung sabihin po ni Alden Richards na kukunin kitang host kapag i-anunsyo ko na yung tamang babae at ipapakilala niya na sa buong mundo. Real talk. Kaya nga sabi ko sa inyo, masaya tayo kasi alam naman po natin na ang ipapakilala niya walang iba kundi si Mrs. Paul Carson. Pero bago nga po pala natin ituloy itong magandang update na to, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mamis, sa mga titas, at sa mga senyor. Balikan ko lang po yung mga issue na binabato ngayon. Mga issue na sinasabi nga po nila
na mas marami daw kilig moments. Talagang kilig moments kasi scripted lang po talaga yan eh. Halatang halata naman po sa mga galawan po nila. Mapapansin nyo naman po na laging magkaiba, hindi man lang to kumakain, nabibidyohan, ipopost sa social media, wala eh. Tanging mga ganito lang po yung pinapakita, yung mga moment na magkasama sila sa taping o sa shooting. Yun lang naman po eh. Ang hindi lang po talaga nila gusto, ito mga update natin. Gaya ng pinakita ko nito kahapon. Ang dami nag-react. Matagal na yan, Mr. Destiny. Kumbaga, 2016 pa yan. Dapat yan, mag-move on na kayo. 2024 na. Puro throwback pa rin yung pinapakita mo. Wala ka na bang bago? Dapat puro bago ipapakita mo. Para matuwa naman sa'yo yung mga ilang netizen. Puro ka lang paasa. Puro ka lang fake news. Lahat ng mga ina-update mo, hindi totoo. Remind ko lang po sa inyo kung fake news lang po ang mga ina-update ni Mr. Destiny, kung puro paasa lang po ako, di dapat wala na pong tumatangkilik sa akin. Wala na pong dadaan at bibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Total, yun din naman po yung sasabihin nila eh. Yun po yung pinupunto nila na paasa lang daw po ako. Di dapat wala na pong nanonood sa akin, wala nang nakikinig. Pero alam po kasi nila na totoo po yung mga ina-update ko. Totoo po yung mga pinapaliwanag ko base po sa mga naganap at nangyari 2015. Real talk mga kaaldab. Kasi hindi naman po nila alam ang buong istorya, ang buong kwento. Hindi po sila kasama sa mga pinagdaanan ng Aldab Nation. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga 2019 hanggang 2024, di po ba, puro pambabash lang po talaga aabutin natin dyan. Sasabihan tayo ng fake news, paasa. Hindi naman po nila alam ang buong istorya eh. Hindi naman po nila alam ang buong kwento. Hindi dapat po sa dami ng mga in-upload natin, dapat po nakakulong na si Mr. Destiny. Sa dami ng ikakaso po sa akin ng pamilya Mendoza at pamilya Paul Carson, pero hindi po nila magawa. Bakit? Ang tanong napakasimple, bakit hindi po nila magawa? Kasi galing naman po sa kanila yan. Hindi ko lang naman to na napulot kung saan saan. Hindi naman to inedit, di po ba? Kasi galing na po kay Daddy Bay eh. Tinawag niyang anak si Maine Mendoza, doon pa lang may mali na eh. Tapos si Daddy Bay, si Daddy Bay nga po, tinawag na balae si Tatay Dab. Common sense na lang po, doon pa lang may mga resibo tayo doon, may mga post po ron sa mga Twitter post nila. Kaya lang syempre hindi na po nyo makikita yan kasi dinilit na po nila yon. O legit pa yan, at least noong mga panahong 2016 at 2017, 2016, wala pang mga apps noon, hindi pa kaya mag-edit. Kaya nga po pag yun na lang piniresinta mo, di po ba, na ebidensya at resibo, lalo na kay Lola Linda. Legit na legit yun. Dahil galing po mismo sa kanya yan at hindi niya dinina yan. Hindi man lang yan nag-post na nagbibiro lang ako. Hindi yan na nag-post na ano lang yan, kumbaga charot lang. Wala pang prank ng mga panahon na yon. Kaya imposible po na pinaprank lang po ni Daddy Bay tawagin si Tatay Dab na balae, tawagin si Mengay ng anak. Pero wala pong pilitan na mga kaaldab. May kanya-kanya po tayong opinyon at pananaw. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.